maglalagay na kayo na, di ba tapos na kayo sa table. Maglalagay na kayo ng name nyo, tsaka mga gusto nyo ilagay na, tawag do, mga given. Ito, name nyo muna, pwedeng last name nyo, kunyari, De Dios. Yan. Sa basic salary, yung iba nagtatanong, bakit daw, paano daw ma-convert itong, kunyari, itong digit na to, yung numbers na to, into peso. Kasi ganyan lang daw nalabas. Tapos kapag inano daw sa formula, error yung nalabas. So, ganito mag-convert into peso. Para magkaroon ng PHP dyan. So, ganito muna. Lagay mo muna yan. Yung gusto mo ilagay. 25,000. Click mo yan. Then, click mo itong nasa upper na sa taas, yung pangatlo. Di ba may arrow na papuntang left, arrow papuntang right. So, itong A na malaki. Yan. Tapos, i-scroll down mo. Pindutin mo itong parang euro. Ito. So, may ganyan siya. So, hindi naman natin hayaan ganyan lang yan. So, pindutin mo itong ito. Then, may lalabas na ganyan. Number format. Scroll down mo ulit. Tapos, yun ang currency. So, pindutin mo yung more currencies. Then, scroll down mo. Hanapin mo yung Philippine peso. Asan na? Ayan, Philippine peso. So, magiging 25,000 yung PHP na. So, kahit hindi magmukhang peso sa inyo, basta may PHP, Philippine peso pa rin yan. So, scroll down, i-drag down mo tong blue na to. Ayan. Okay na yan. O, try natin. 30,000. 380. 30,000. Ay, hindi pala. Mali. Ba't ganun? Wait lang. Ito pala. Ito. Tignan mo yan. O kung para mas madali, bunin mo muna to. Para may apply yan lahat dyan. Drag down mo to. Pinutin mo ulit yun. Pinutin to. Sunod ito. Baba. Then more currencies. Baba ulit. Hanapin mo yung Philippine peso. Sana yan. Tapos, for example, pwede ka na maglagay 25,000 PHP. O, 30,000 PHP ulit. 40,000 PHP ulit. So, the rest na yan. So, dito naman sa hourly rate, OT pay, gross pay, hanggang the rest. Yun yung may PHP. Ang lang dito, yung mga given dyan. Kayo maglalagay ng given nyo sa basic salary, sa number of OT hours nyo, at sa allowance. Sa pag-ibig naman, wait lang, mamaya muna. Gawin muna nating peso yung lahat. So, number of OT hours, kunyari, 5. Ito, kunyari, 3 or 6 na lang. Ito na lang. Ito, 4. Ayan, ganyan ang OT hours. Sa hourly rate to OT pay, hourly rate to OT pay, hanggang the rest na yan. I-convert natin into peso. So, tulad lang ng ginawa natin kanina. Pinutin mo ito. Scroll down. Pinutin yung euro na sign. Pinutin yung 1, 2, 3. Scroll down ulit. Tapos more currencies. Tapos hanapin mo yung Philippine peso. Nasa na yun? Ayan, Philippine peso. So, lahat na ilalagay mo dyan, magko-convert na into peso. Try natin na. 2,000. Dito naman sa OTP, 5,000. Allowance. Okay na. 10,000. Kunyari lang. Ayan. Hindi mo, nagko-convert na lahat siya sa into PHP. Kasi baka nalilito ba kung bakit walang ganito. Paano ba magkaroon ng currency? So, 4,000. Yan, 40,000. Ganyan. The rest na yan, ganun. Tinan mo. Never mind.
Ayan, autofill. O kunya, ayan. Ganun yung sample niyan. Suburin muna natin to. Tsaka ito. I-click nyo lang yung mga cells para hindi kayo mahirapan. Wala pa yan. Wala pang formula yan. Mamaya maglalagay tayong formula. So, ito na. Meron ka ng na-convert mo na, pwede mo na may convert yan sa peso. Meron ka na rin number of OTRs. Ikaw na bahala kung ilan ilalagay mo. Sa allowance, ikaw din bahala. Kunyari, 4,000. Dito naman, 5,000. Dito naman, 6,000. Ay, 60,000. 6,000. Ayan, convert na lang siya ito peso. So, para ganito naman. Okay na kayo, di ba dyan? So, sa pag-ano naman ng tawag dito, ng formula, for example, ito. Ay, hindi, mali. Ito. Equal sign muna. Yan, dito na kayo malilito talaga. Equal sign. Para wait lang. Keyboard ko. Yan. Equal sign. Tapos, type nyo, if. Type nyo yung if. Tapos, clickin mo na si basic salary. Tapos, equals ulit. Tapos, quotation, quotation, comma, quotation, quotation, comma. Dapat hindi mawawala yan si quotation, quotation, comma, quotation, quotation, comma kasi kasama yan sa mga formula. So, after nyan, i-click nyo ulit si basic salary. Ano bang, tawag dito? Formula ni hourly rate. Diba? Basic salary divided by 192. Ito yung divided by sign. Kasi 192, yun yung number of working hours. Oh, yun. 192. 192. So, okay na yan. Oh, check. Ayan. Lalabas na dyan yung mismong sagot. So, ang ilalagay nyo dyan ay mismong formula. Si Google Sheet na mismo yung mismong direct na magsusolve niyan. So, sa OTPay, paano ba kunin yung OTPay? Ganon ulit. Laging equals din IF. IF. Then, laging i-click si basic salary. Equals ulit. Tas, quotation, quotation, comma, quotation, quotation, comma. So, paano naman pag nasa ibang cell yung nyo? Ganun lang ulit. IF, tas kikin yung basic salary na column, na parang box na dyan. Tas quotation, tas equals, tas quotation, quotation, comma, quotation, quotation, comma. Tas lagay nyo na yung mismong formula. Kunyari, OTPay, ang formula ni OTPay is si, dito, basic salary, tama ba? Basic salary times 1.25. Hindi pala. Wait lang. Saglit lang. Ay, mali pala. Hourly rate nga pala. Sorry guys. So, di ba nakuha na si hourly rate? Hourly rate, pinit nyo yung hourly rate times yung 1.25. Alam niyo na kung ano yung 1.25. Nalimutan ko na kasi kung ano yung 1.25 times OTRs. Ayan, pinutin nyo yung OTRs. Then, okay na yan. Iyan ang mismo sagot. Ayan, okay na kayo dyan. The rest, kayo na bahala dyan. Sa SSS na lang kayo mahirapan. Depende na lang kung madadalian kayo. Kasi sa SSS, mahabang formula gagamitin nyo. Sa pag-ibig naman, so ito na, balikan na natin to. Pag-ibig, 200. Ay, 200. Siyempre, flat 200 na yan. Fixed na yan eh. So, drag down mo to. Click mo yan. Tapos autofill. Yan. Pag-ibig. So, para naman sa okay na kayo dyan. Na-solve na to, tsaka dito, ganyan. May mga formula naman kayo siguro na. Hindi ko na i-demo dito kasi alam niyo naman yan. Maliban na lang kung hindi niyo alam yung formula. So, next na para dun sa tawag dito sa SSS contribution table tsaka yung withholding tax na na table na BIR.
ito gagawin nyo. So, di ba mayroon na kayong sheet 1, dito naman kayo sa sheet 2. Yan, sheet 2 natin yan. Tapos, dapat meron kayong table. Yung sa SSS contribution table, ang kukunin nyo doon, di ba meron sinend si Ma'am Vilma na picture about doon sa contribution sa SSS. Ang kukunin nyo doon is yung range of compensation. So, yung range of compensation doon, di ba may dalawang yun, which is, for example, 500,250 tapos to 749.99. So, ang una nyo muna kukunin is yung first data, which is 5,250 pababa hanggang 34,750. Wait, pakita ko sa inyo yung example. Ito yung sinasabi ko. Below 5,200. Yung sa below 5,250, ang ilalagay nyo lang dyan ay 1. Dito. Ay, mali. Hindi pala. Sa yung sheet 2. Ayan. Ang ilalagay nyo lang dyan is yung 1. 1 na lang, tapos yung contribution ni employee is ito yung kukunin nyo, itong total hanggang pababa 34 hanggang 34,000 yan. Ay, 34,000. Ay, mali. Ano ba yan? Wait lang. Ito na, naayos ko na. Sorry guys. So, ito yan. Kasi total kukunin nyo. Ito lang kukunin ha. Tsaka, itong part na to. Ito lang. Hanggang 34,750. So, itong part na to, ilalagay siya dito sa unang row. Then, ito, pangalawa. Yung pangalawa, yung sa employee. Okay? So, ganito. Wait lang ah. Pwede naman diretso na kayong lagay nyo. Minimum range. Ay, mali. Sorry. Minimum range. Tapos, tawag dito. Employee. Yung contribution ni employee. So, employee naman dito. Employee na. Inclusion. Ay, pagod na kasi ako. So, employee. Yan. So, kung may mas madali kayong kasi mahirapan kayo, lalagay nyo 1 by 1. Paano nyo lang, ang ginawa ko kasi ko kay ChatGPT. Pinatype ko kay ChatGPT lahat, tapos kinopy-paste ko lang lahat. Yan yun. Kayo bahala, diskarte nyo yan. Kasi picture to Hindi mo naman may convert to into text Kasi picture nga naman, 'di ba? So, kayo na bahala, diskarte nyo kung paano nyo ilalagay yung table. Yung sa hindi kayo mahirapan, kung saan kayo madadalian. Yun. So, ayan na. Pwede nyo naman copy-paste lahat yun. Na-paste. Ayan. Ayan. So, minimum wage as the employee. Ayan. Meron kayong ganyan. Ayan sa SSS contribution. Sa isang table, huwag nang lagyan ng sa taas na SSS contribution table kasi baka hindi nyo may add sa formula mamaya sa pag-solve ng SSS kasi ako nahirapan din ako doon. So, dito naman sa sa withholding tax, alam niyo yung BIR na isinod ni ma'am. Wait lang ah. Ito guys, yung withholding tax table. Yun yung yung isang table na nakita nyo doon sa online class. So, kukunin nyo lahat. Yun nandun, galing yan dito. So, makikita nyo naman yan dyan. So, after nyan, kung meron din kayong copy ng table, i-copy-paste nyo na lang. Pwede yun. Meron na kayong copy. So, i-paste nyo na lang dyan. Paste. Ayan. Income multiplier additional yan. Meron na kayong sheet 1 at sheet 2. Meron na kayong table. Ayan, okay na yan. May table na kayo dyan. Tapos ito. Yan, kayo nang bahala magsagot dyan. Hanggang net pay. So, dapat tama yung mga ilalagay nyong
formula. So, panoorin nyo na lang yung nasa YouTube video na sinend ni ma'am noong nakaraan na sinend ko sa GC natin. Okay, manood na lang kayo ng tutorial doon. Tapos yun, dire-diretso na yan. Sasagot ko dyan. Yun lang.